utusan. Dito tayo. Masusuntok kita. Ha? Masusuntok kita. Huwag mo suntukin. Halika, samahan mo ko. Tingnan natin. Di nga pwede. Samahan mo lang ako, kausapin natin yung kapatid mo. Masusuntok kita. Ay, wag. Masusuntok kita. Wag. Wag. Ikaw naman. Hindi ako lalaban. Tara, sa loob na lang tayo. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali na naman po. Tanghali ngayon, mga kababayan, alas 12 tapat. Kung naalala nyo po si teacher na may 4 na anak, at nung na-vlog natin, talagang maraming naawa about doon sa anak na bunso na si John Paul. Talagang kinaawaan ng marami dahil sa kanyang murang edad ay napakabigat po ng problema na nakaatang sa kanyang balikat. Bakit ko po nasabi yon? Kasi nung time na nakausap ko sila, yung dalawa niyang kuya ay na-depress na rin. Yung isa is talagang iba na talaga yung sinasabi, pero yung isa ay nagkukulong na rin daw sa bahay. So masasabi ko na talagang 4 magkakapatid yun, mga kababayan. Yung isa, siya yung naghahanap buhay na medyo okay pa, pero hindi pa natin na-meet. Pero si John Paul talaga ang medyo nakaawa. Dahil ayon sa kanya, nung siya ay aking nakapanayam, matagal na niyang gustong mayakap ang kanyang nanay, ganun din sa kanyang tatay. Kaya maraming pinaiyak sa ating mga kababayan si John Paul dahil sa kanyang pinagdadaanan. Kaya naman nangako ang Team Daddy Frankie na tutulungan at babalik-balikan hanggang sa unti-unti natin silang matulungan at maisaayos. Pero sa ngayon, mga kababayan, dahil ang nanay niya ay nakuha na po ng ating kapulisan at tinulungan na rin ng DSWD sa pamunuan po ng bayan na ito, kaya malaking pasalamat din po ng Team Daddy Frankie, no? Kaya sana tuloy-tuloy na ang paggaling ng kanyang nanay ni John Paul, at tayo naman ay gagabayan natin yung mga anak na naiwan dito sa kanilang bahay. At nangako ako na babalik-balikan, at sa oras na ito, dadalhan natin sila ng pagkain nila. Dahil sa nakikita ko, mga kababayan, kaya unti-unting natatalo or nagkakaroon sila ng depression dahil sa gutom. Hindi po sila nakakain ng maayos dahil ayon po sa taong lumapit sa amin, yung kanilang tatay ay naglisan, kumbaga nilayasan, iniwanan na sila. At wala po silang regular na hanap buhay, hindi sila nakakain ng maayos. Kaya naman ito ang paunang gagawin ng Team Daddy Frankie, ang mabigyan muna sila ng pagkain araw-araw. Kaya mga kababayan, samahan niyo po kami at kumustahin natin sila. Sana nandyan po ang magkakapatid. At syempre, mga kababayan, bago ako magpatuloy, maglalambing po ako sa inyo para mas makatulong tayo, mas matulungan natin ang pamilya or mga anak ni teacher. Pakishare po ang video ito. Maraming salamat. Dire-diretso tayo sa video. Olivik! Kumusta ka na? Ay, wag niya. Alam ko ipapakain yan sa akin, pero wag niya ibibigay sa akin, mama. Oh, hindi ko ibibigay sa'yo. Papasyalan ko lang yung bunsong kapatid. Nandyan ba siya? Siya, Wala. Nasaan? sa school. Ba't ka nagpapaaraw? Eh, Wow! Ang pogi mo ngayon, Apir! Iyon ang gusto ko sa'yo. Ha? Salamat naman. Binigyan ko siya ng pampagupit, mga kababayan. Napagupit na. Lalo kang pumogi. No? Pwede, magkwentuhan tayo dito. Mainit dito eh. Okay lang? Halika. hindi mo kailangan utusan. Sige. lang ako. Ay, dito na lang tayo. Pero mainit talaga. Hindi, ako nga, hindi nga ako nasusunog eh. Hindi ka nasusunog. Magkano pagupit mo? 60. 60. Oh, very good. No? Ang gagawa mo dito. Eh, alam, the day is the day eh. No? Alam ka na mangyayari. Alam ka na mangyayari. Ano mangyayari? Doon sa next, doon sa ano na, yung mga talagang totoong naniniwala sa akin, nagsasuffer na sila. Hintayin ko lang silang humingi ng tawad sa akin, matuto. Kapag natuto na sila, nararamdaman nila. Pwede ba ako humingi ng tawad sa'yo? Pwede. Pero dito, kasi mainit dito. Hindi pwede. Hindi mo kailangan utusan. Mainit oh. Mainit sa puwit. Hindi nga ako nainitan eh. Bakit? Ba't di ka nainitan? Kasi ako ang ama. Na ikaw ang ama. Ako ang ama. Galing. Likan. Huwag mo utusan. Dito tayo. Masusuntok kita. Ha? Masusuntok kita. Wag mo suntukin. Kamay lang, kamay.
Iyon, dito tayo, halika. Halika. Dali. Halika, dito tayo. Punta ako dito sa bahay, punta ko yung kapatid mo, ha? Sige. Tingnan, papakita ko pa yung nangyayari sa ano, Patingin. sa kabilang ano. Ay maniwala. Nangyayari na sa kabila, yung mga tao ko nandun sila ngayon para magsisi sila. Yan no. Binabagyo ng ano. Nabasag na yung cellphone mo, no? Talaga okay lang. Ba't nanginginig yung kamay mo, bro? Ha? Siyempre nararamdaman ko presensya mo. Nararamdaman mo presensya ko? Nararamdaman ko yan. Yan oh. Anong Binabagyo na, may nasusunugan na ng bahay. Anong nararamdaman mo? Kumain ka na? Kumain na, Anong kinain mo? ano, saging. Saging? Oo. Saging tas tubig. Okay na. Okay na yon. Dapat kumain ka rin ng kanin. Ako, tanongin nyo pa sila, kumain na. At itong katawan na to, nakakain na to ng karne. Oo. Nakakain na to ng karne, nakita nyo, nagpagupit na ako. Oo. Kala nyo, nawala yung lakas ko. Hindi naman, di ba? Hindi naman. Hindi naman. Kasi, ang totoong ama, andito na. Kasi, ako, kayo na ano, maliligtas kayo talaga. Oo. Maliligtas talaga kayo. Ang pinaka talagang kalaban yan. Si Demon God. Kasi, Jesus, Baka kunin ng aso yung pagkain doon, Si- yung Jollibee. si- Nilapag ko sa lamis. ang pangalan niya, si Jesus Mikael Mm-mm. Satanas. AKA. Yung isa mong kapatid, nandyan sa taas? Oh, pero di nyo sila maano, kit pakainin nyo pa sila. Okay lang. Okay lang pakainin namin? Okay lang. Kasi protected sila sa akin. Protected sila sa'yo. Lahat ng pamilya ko protected na. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, di kayo madadamay, sabi ko sa kanila. Alam mo bro, naniniwala ako sa Panginoon talaga, wala nang iba. Pero medyo nagkamali ka sa parang hindi na maganda yung naging dating sa'yo. Kaya kailangan iayos natin. Tutulungan ka namin. Di nyo na ako kailangan tulungan, di nyo ako kailangan turuan. Di nyo na ako kailangan utusan. Tingnan nyo, nagpapayong pa kayo. Kawawa yung mga kapatid mo, kawawa yung pamilya mo. Hindi. Ang alam ko sa inyo, alam ko natatakot na kayo kasi mamamatay na kayo. Hindi ako natatakot bro. Nasa tama tayo, na wala tayong dapat ikatakot. Ha? Halika, samahan mo ko. Tignan natin. Di nga pwede! Tignan natin yung kapatid mo. Di nga pwede, sabi! Nagagalit ako ah. Alam ko, ikaw na nakakausap ko. Ikaw ang nakasanib kay Dada Frankie na to. Ha? Ako si Daddy Frankie. Walang sumanib sa'yo. Bago ako dumating, ganyan ka na eh. Samahan mo lang ako, kausapin natin yung kapatid mo. Masusuntok kita. Ay, wag! Masusuntok kita. Wag! Ano sasabi? Wag! Kapag sinuntok kita, di nyo ako pwedeng di nyo ako pwedeng saktan. Mamamatay Hindi, kayo. bawal manakit. Hindi ka namin sasaktan, hindi namin gagawin yun. Oo nga, kapag sumobra kayo, umabot kayo sa limit, ito yung ko, tapos lumagpas kayo, suntok ka talaga. Ay, wag! Suntok talaga. Bawal manakit. Hindi namin gagawin yun. Ako, walang makakistop sa rule sa akin. Kasi 1% ako. Ang God nyo, 99.9%. Sabihin lang natin yung God nyo, Si God, 100%. nawa ka na yan eh. Nawa ka na yan. Akala nyo, Tara, doon tayo sa loob, may. Wag! Ikaw naman. Hindi ako lalaban. nasa, Dito lang ako. nandito ka na. Oo. Ayan. Isa pa. Last na. Tara, sa loob na lang tayo. Wag! Masama makipag-away. Kaibigan kita, apir tayo, apir. Hindi ako makikipag-away. Ha? O sige, alika, ikulong kita sun sa loob. Dito. Ikaw naman, bawal makipag-away. Di ba? Bawal. Magalit si God. Huwag ganyan. Bawal yan. Ha? Sige na, hindi na kita utusan, hindi kita pipilitin. Gusto pa lang namin matulungan. Na? Hindi kami makikipag-away sa'yo, bro. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Gusto kong matulungan yung kapatid mo.
Ganun lang. Bahala kayo dyan. Ha? Huwag kang magalit sa akin. Pasensya ka na. Ha? Magkaibigan tayo. Okay? Bahala kayo. Kasi kontrolado kayo talaga ng demo. Medyo mga kababayan, mga kabarangay, medyo mainit talaga siya ngayon. Siguro dahil hindi pa nakakain. At wala yung bunso, pumasok. Pumasok. Nandyan yung bunso. Nandyan pala eh. Halika kuya. Tingnan nyo, kapag sasaktan nyo din yan, mamamatay kayo. Protected sila sa akin. Galing ka na school? Very good. Bless. May dala kaming pagkain. Isama mo si kuya doon. Ha? Mauna na kami doon, sama mo siya. Ikaw ikaw isa ka kapag tinaksil mo ako, Paul, kasama ka mamamatay. Ang taon na to, vegetarian po siya. Ha? Vegetarian po siya. Vegetarian siya. Kaya siya pumapayat. Kasi hindi siya nakakain ng maayos. Alam ko uuwi din yan mamaya. Halika sa taas tayo. Kain muna tayo, ha? Kumain ka na ba? Ayan, pakainin natin si Paul. Na hindi pa nagla-lunch, no? Tapang ng kuya mo ngayon. Ganyan lagi siya araw-araw. Hindi po ganun. Minsan kung ano po. Ang importante, hindi kanya sinasaktan. No. Yung kuya mo na isa, dyan sa taas daw? Paano kayo na dito sa taas? Pwede ba makita? Sige po. Tara, pasok niyo yung pagkain nila. Kuya, dito po nung papunta ng taas. Sa taas siya? Ano pangalan ng kuya mo isa? Aljun po. Kuya Aljun! Aljun. Dali lang po. Ha? Ay, Kuya Aljun, kumusta ka? Halika, kain tayo. May dala akong pagkain. Ayun. Saan kayo kumakain? Kung gusto po kayo kung minsan sa labas. Sige. Paul, upo kayo. Kain muna kayo. No? Dito kayo lagi nakatira? Opo. Nakakaawa naman yung sitwasyon, no? Tapos si Aljun. Aljun, ilang taong ka na? Ano po, 22 po, nag-aaral po ako, pero mistap. May stop ka. Ako. Pero mag-aaral po ako kapag... Di ba sumusunod naman si kuya eh. Nagpagupit siya, di ba? Binigyan ko siya pampagupit kahapon. Ngayon nagpagupit naman, marunong naman tumupad. Ito. Ay, kuha ka Aljun, plato nyo. May plato ba kayo? Ayan. Para makakain kayo, hindi kayo magutom. Galing ka na school niyan. Bawal na bawal magpagutom, Paul, ha? Kasi magkakaproblema kapag Parang doon din po sa school, tinutulungan din po ng madam po namin. At tinutulungan ka rin ng teacher mo. Very good. Basta kahit anong mangyari, mag-aral ka, ha? Tapusin mo yung pag-aaral mo. Problema talaga mga kababayan. Ganito yung bahay nila. Talagang napakahirap ng sitwasyon, kalagayan nila. Dahil ito, hindi rin walang nag-aalaga sa kanila. Pero may mga gulay, saan galing yung mga yan? Ano po, binili po namin nung nakarang araw po. Ba't kayo bumili na ganyang karami? Hindi po, kasi vegetarian po yung isa. Ah, Kaya ito yung vegetarian si yung nandun, yung nagwawala sa labas. Hindi talaga siya kumakain ng manok, Opo. baboy, as in gulay lang. Paano yun? Hindi. Gulay o prutas lang kinakain niya. Kaya puro so dalhin namin siya ng prutas. Pwede rin. Pag prutas, kakainin niya. Opo. Okay naman maging vegetarian. Isda, pwede. Isda. Din niya rin. Imagine niya, karne din. Iisip niya, karne pa rin yun. Kaya siguro nagkakaproblema siya, ano? Huwag mo munang gagayahin yun, bro, ha? Opo. Kumain ka lang ng kumain. Ikaw ang pag-asa nila, ha? Opo. Pati si Aljun, tulungan nyo sa plato. Yan, kain kayo maigi. Ayan, very good. Sige, tag-isa kayo. Sige po. Yan. May sinaing kayo. Nagsaing din kayo, very good. Pasensya na kayo kung bumabalik-balik ako. Gusto ko kasing ma-monitor yung pag-aaral ni John Paul, ha? Ito ulam nyo. Kuha ka. Kamay mo na lang. Yan.
hindi pala kumakain si Polibic. Ano pangalan? Polibic? Apo. Yun mga kababayan, ito po yung apat na magkakapatid, pero wala yung isa. Siya si John Paul, si Aljon, tsaka yung nasa labas, yung matapang, si Polibic. Anong pangalan naman yung isa? Kuya RJ po. RJ. Yan, unti-unti ko na kayong nakikilala. Salamat sa Panginoon. Sige, kain lang. Ayun, drinks. Pahiram. Oop. Ilagay ko muna to dito. Sige, kain lang kayo. Huwag kayong mahiya sa amin, ha? Apo. Tingnan nyo mga kababayan, kung hindi pa tayo dumating dito, wala pa silang ulam, wala pang pagkain si John Paul, nakakaawa. Mag-aalauna na po mga kababayan. Kaya napakalaking bagay po na napapasyalan natin tong magkakapatid na to. Pag may pagkain John Paul, kain ka marami ha, para lumakas ka. Yung mga kamay nila mga kababayan parang nanginginig. Maganda siguro pag walang pasok, pasyal si John Paul sa shelter, no? John Paul, pag walang pasok, pasyal ka sa shelter para mas matulungan ka pa namin, ha? Magtiwala ka sa akin, hindi kami masamang tao. Gusto kitang tulungan, anak. Gusto ko makapag-aral ka. Kahit isa lang, mga kababayan. Kahit isa lang sa kanyang sa anak ni teacher ang matulungan natin, lalong-lalo na si John Paul sa kanyang murang edad. Although mas maganda kung maisaayos natin silang lahat, pero syempre, step by step po yan. At loobin nawa ng Panginoon na sa pamamagitan natin, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ay magawa natin ang paraan matulungan natin. Medyo nahihirapan lang tayo kay Polibic, yung panganay, kasi talagang matapang, medyo aggressive po siya. Kaya hindi natin siya pwedeng pwersahin. Pero kahapon, binigyan ko siya ng pampagupit, nagpagupit naman siya. Yun nga lang, pagdating namin ngayon, medyo aggressive talaga. Kaya dahan-dahan lang natin. Ganda sana kung dito natin siya inaabot sa loob ng bahay. At napakahirap suyuin kasi ang katwiran niya lagi is bawal siyang utusan. Siya lang yung powerful daw. Siya ang may-ari ng lahat. Paano yun? Nagluluto rin siya ng pagkain niya. Tao na ito, niluluto na ni Kuya po. Na si kuya na lang nagluto. Mamaya mga kababayan, pagkatapos kumain, kausapin natin si Kuya Aljun kung paano niya inaalagaan or paano nila kaya pinapakain si Polibic. Kasi ayon kay Paul, vegetarian. Pero syempre sa hirap ng buhay, 'di ba? Kaya parang napakahirap i-handle or i-manage yung pagka-vegetarian. Kaya siguro kung may mag-abot ng pagkain, alam niyo naman na yung Filipino food, tapos siya vegetarian, talagang ang mangyayari diyan magugutuman. Kaya tapos basa lang siya ng basa, basa lang siya ng basa ng Bible, na? Dito lang siya sa loob. Nagbabasa lang. Andiyan na siya? Andun pa rin sa labas? Doon siya sa labas talaga. Hindi raw siya nakakaramdam ng init. Tignan nga natin, habang kumakain sila, tignan natin yung mga kababayan. Pakita ko sa inyo yung tirahan nila. Betchin. Pakarami. No? Ito yung tirahan nila mga kababayan. Arjun, okay lang makiat? Maalikabok? Okay lang.
Pakita ko sa inyo mga kababayan. Kaya talagang napakahirap na yung sitwasyon nila dito. Kalagayan nila. Wag na, dito lang tayo. Baka malaglag pa tayo. Ganito yung sitwasyon nila mga kababayan. Talagang wala nang nagmamanage, wala nang nag-aayos. Ang mahirap pa nito mga kababayan, baka magkasunog. Wag naman sana. Baka magkaroon ng problema kasi nakatambak na ang lahat. No? Sige lang. May chicken pa dito. Ubusin nyo na lang to. Oh, kuha pa. Bakit? Oh, Kahapon po nakahapon. yung kahapon, inubos nyo. Very good. So ito, itatago mo to Kuya Aljon. Mamayang hapon kainin nyo ulit, ha? Ingat lang, baka kainin ng aso, ano? Sayang. So, sige. Tatakpan ko dito. Lalagay ko dito. I-safety nyo, ha? O, isa pang chicken, gusto mo? Tapos hati kayo, hindi si Kuya Aljon. Baka gutom pa. Hati kayo. Okay? Sige, kuha ka pa, Kuya Aljon, para tumaba ka. Hati kayo. Sige, kuha ka. Huwag kang mahiya. Ha? Busog na po. Busog ka na. O, sige. Alam nyo, mga anak, napaka-importante yung pagkain. Huwag na huwag kayo magpapagutom, ha? Gumawa kayo ng paraan paano makakakain. Laban lang. Huwag kayong magpapatalo. Huwag kayong magmumukmuk dito, ha? Kasi mga kababayan, si Kuya Aljon, nandyan lang daw sa taas. Diyan ka lang lagi. Diyan ka lang daw sa taas. Hindi ka umaalis ng bahay. Hindi po. Minsan, pag walang pasok, pasyal ka sa shelter, ha? Para makita mo yung sitwasyon namin doon. May tagaluto ng pagkain doon. Nalaman na ba ng tatay nyo yung sitwasyon ninyo dito? Hindi pa po. Hindi niya alam? Opo. Kasi Hindi ko- sinabi, nag-usapan po namin lang ng kapatid ko kasi nabigla po yung tatay ko po. Ha? Pag nabigla po rin po yung tatay ko po, may ninda po rin siyang sakit. Hindi na siya nakakapunta rito. Opo. Ilang taon na siya hindi nakapunta rito? 2 years. Po, 2 years. 2 years na. May sakit na siya? Hindi, yung parang sa kidney po, may manas po siya. O, inom ka. Kakaroon siya ng manas kapag kung nagbibiyahe po siya. Inom na? Oo, ganun. Inom lagi ng maraming tubig. Yung, Paul, yung kuya mo na nagbabantay doon sa nanay mo, nakauwi na ba dito? Hindi pa po. Mula nung kinuha yung nanay, hindi pa nakauwi? Opo. Paano yung pagkain niya doon? Buti may pera yon. Ano po, yung nakakain po daw siya ng maayos. Kumakain naman ng maayos. Tapos binabantayan niya pa. Tapos yung po nila, sabi po ng kapatid ko, kapag break time, kung pwede siyang lumabas sa umaga. 8 to 10 ng umaga, sila pwedeng lumabas. Tapos gabi naman, 5 to Alam, problema, pag wala ng pasok, sino magpapakain sa inyo? Hindi. Ano na po? Gawain kilos na po. Ha? Gawain kilos na po namin. Ano yung gawaing kilos? Parang gagawa na po ako ng kilos na parang magtatrabaho sa Saan? sa mga dyan sa bahay-bahay po. So, ibig sabihin, sa ganyang edad mo, nagtatrabaho ka na? Magkano naman kinikita mo? Ano lang po. Kung panglinis ng handa mo, mga 150 lang. Lagi ka bang nakikiupa? Mm. Oo, maganda yun. Makitrabaho ka na lang kaysa naman magmukmuk ka dito. Maugutuman ka. Pero pag-isipan mo, pasyal ka doon sa amin, tignan mo. Para kahit ako na magpapaaral sa'yo, ano? Gusto mo ba yon? Lumipat doon sa shelter? Doon ka mag-aral. Parang po kasi gusto ko muna samahan sila dito sa bahay po. Gusto mong samahan ng mga kapatid mo. Apo. Okay. Pero sana si Kuya Aljon pag nandito mag-ayos, no, maglinis sa bahay. Naglilinis na po.
naglilinis naman po siya doon sa labas muna. Inuuna niya sa labas. Inuna muna sa labas. Opo. Okay. Tsaka sunod dito. Sa bagay, alam nyo mga kababayan, pagka unti-unti ganito, makakain na sila ng maayos. Dahil may mga tumulong na rin daw sa kanila mula nung nakilala natin sila. Kinabukasan, sunod na mga araw, may mga dumating na rin na tulong. Galing din po sa mga kapatid natin na INC, di ba? Sila yung tumutulong din talaga sa inyo, Opo. yung INC. Salamat sa mga kapatid nating INC na tumutulong. Nagpadala rin daw sila na isang sakong bigas. Sa kanila galing yan, no? Hindi, sa Ano po? DSWD. DSWD naman. Okay, salamat din sa DSWD. Nagpadala ng isang sakong bigas. Tama po yon mga kababayan, mga kapatid. Pagdating sa mga ganitong pamilya, tulong-tulong po tayo, magkaisa po tayo para makaraos, makaahon sila. Saludo po ako sa mga kababayan natin na tumutulong sa ating mga no? Sa laban lang. Ano oras ang pasok mo? Ano po? 1 na po. Pwede 1:05. Oo, sige. Mag-iingat ka, ha? Apa. Magugas kang kamay bago pumasok. Opo. Yun mga kababayan, kasi papasok pa si Paul. Kain siya kahapon, kuya mo. Muntik na po itapon. Pero pinigilan ko po, tapos sinabi din po ako sa Ha? May sinabi din po ako sa Ano sinabi mo? Kung masama yung mga taong Paul, halika. Saglit lang. Okay, Aljun, ha? Dito ka. Saglit lang. Sige. So, yun mga kababayan, si Paul is nagmamadali kasi may pasok po siya, mag-aalauna na. So, anong masasabi mo sa mga kababayan natin? Maraming nakapanood ng videos mo, naawa sila sa'yo, gusto ka nilang matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po ulit po sa pagsuporta kay Daddy Frankie at sa amin po. Maraming salamat po. Thank you. Sige, laban lang ha. Apo, maraming- Lagi mong ipagpipray yung nanay mo, sana gumaling na siya para makasama nyo na siya, ha? Apa. Okay, sige, ingat ka. Aral Maraming mabuti. salamat po, Daddy Frankie. Sige. Okay. Si Kuya Aljun naman, mag-usap kami ni Kuya Aljun. No? Diyan lang muna yan, Kuya Aljun. Oop! So, yung iniwan namin pagkain kahapon, muntik na itapon ng kuya mo. Ano sinabi mo sa kanya? yung katulad ng Katulad na, huwag niya pong masamayin yung mga taong mabubuti kasi bigay din ng Diyos sa din sa mga mahihirap yung parang chance ganun. Pero yun lang po yung sinabi ko para hindi kaya po ako diba 22 taon na po ako. Pasensya na po na ganito po yung ugali ko kasi kaya nag-stop po ako kasi mabigat din po yung karanasan na yung kala ko si nanay ko po fully magaling na po siya nung 2016 to 2022. Pero nung 2016 pababa, yung karanasan ko po puro kahiyan po yung nadarasa mo nung elementary. na puro kahihiyan ang nadanas mo. Di ko po nasasabi sa teacher ko po kaya ganito po. Pero kaya ko pong magsumikap na mag-aaral pero ganun po talaga yung parang pinagkaloob ng Diyos. Kaya minsan po, nung una po, naging ganun po rin ako kay kuya ko po pero hindi ganun masyado. Muntik mo nang magaya yung sitwasyon nangyari sa kuya mo. Pero hindi ganun kasyadong parang So, ibig kinakausap sabihin, yung sarili, medyo hindi ganun. malala na yung kuya mo ngayon. Pero yung kuya ko po, college po siya, sa totoo po lang. Kaya nung uming tumawag yung tatay niya po, umiyak po siya kasi yung lahat ng sakripisyo niya. Yung mga sakripisyo ng tatay ko po, parang nasayang kaya napayak yung tatay ko. Ano ba yung sakripisyo ng tatay mo? Yung nag-aaral pa po si kuya ko po, yung parang hindi pa po siya ganyan masyado. Pinag-aral yung tatay mo? Hindi. Pinag-aral ng tatay mo si kuya? Maayos po yung Maayos pa sana noon. Pero nung parang
rin kasi ng pandemic, yung nagawa ko po kasi yung tatay ko po, hindi niya po mapigilan yung paghalo ng sugal. Kaya ano. Pero ngayon, yung tatay ko po, parang nagsisisi din sa kanyang mga ginawa. Nagsisisi na ngayon. Parang ganun po yung... Pero dati, nagsugal yung tatay mo. Sa totoo po, madiskarte po yung tatay ko po, pero nahaluan niya po ng sugal, di niya mapapigilan yung sarili niya. Hindi niya mapigilan. So, totoo pala yung sinabi sa akin ni Kagawad, ay ni tatay dyan sa kabila, na sabi niya, inutusan niya mag-loan yung mama nyo, tapos Hindi po. Talagang nag-loan po yung naisip din po nila, iba din yung kwento. iba yung kwento. Ano yung totoong kwento? Ano nangyari talaga sa nanay nyo? Kasi ang kwento sa labas, nung nagkaroon ng maraming loan, nagkaroon ng utang, tapos Si nanay ko po, hindi, kung wala pang yung dalaga pa po si nanay, tinamaan ng po rin po siya. Pero yung tatay ko po, talagang nagsusugal po siya masyado. Parang dalaga pala yung nanay mo, may problema talaga. may problema na po siya. Kasi matalino po yung nanay ko po. Mm. Tapos di po rin alam ng tatay ko po, nung yun. Ganun yung kalagayan ng nanay ko po. Hindi. Parang sabihin na natin, mana po. Opo. Mana, nakuha sa mana. Okay. So, alam mo, Kuya Aljon, andyan na yan eh. Gawin na lang natin, mag-pray, tulungan natin ang sarili mo. Nakikita mo yung nangyayari kay Polivic, wag nating gayahin. Ang pinaka-importante, kumain ka lang ng kumain. Tapos sa umaga, magtrabaho, maglinis-linis bahay para magkaroon ng maayos, no? Huwag kang mag-alala, gaya ng sinabi ko, hanggat kaya namin tumulong, tutulong kami. Babalik kami dito para bigyan ng pagkain si Kuya Paul, no? Tsaka syempre si Kuya Polivic ay tutulungan natin, no? Ito, itatabi mo to para may pagkain ka ulit mamaya. Pagkain yung dalawa. Okay, lagay mo nga doon sa taas. Hindi, ako na po. Ikaw na lang. O sige, hawakan mo lang, I-safety mo para pagkain din si Aljon, Hanggat Hindi ako nandi. pwede kumain. Father kasi ako. Ay, upo ka dito, kuya. Yan, tabi tayo. Pero yan, hindi pwede sa kanya, father. Oo. Rule ko yan. Kaya ang kinakain ko lang, prutas lang. Puro prutas lang. Prutas, tas sa mga hayop naman, damo at halaman. Oo. Tas pwede rin uminom ng tubig. Oo. Kaya pala, tuwing punta ko dito, marami akong nakikita ng saging. So, yan ang pagkain mo. Kahit din sila, wala din problema sa kanila. Oo. Walang problema sa kanila. Pagkain nila, okay lang yung chicken. Sa kanila, okay lang sa kanila ang chicken. Bakit okay lang sa kanila, sa'yo hindi pwede? Bakit? Kasi may kumontrol sa kanila na demon god. May kumontrol sa kanila. Sila, akala nila, yung sinusundan nila is pinakamalakas sa lahat. Kaya takot na takot sila na sumuway. Kaya sabi na lang natin, sila, okay sila. Ibang ugali nila, pero okay sila. Okay Kaya sila. sa kanila, naiintindihan ko. Sabi natin tayo na mga angels tayo. Opo. Ako yung pinakamataas na angel god. Kayo yung 7 na tinutukoy ko. Opo. Kayo yung 7. Na tingin ko 7 kayo na magkaibang religion. Catholic lang po kami. Catholic lang kayo. Opo. Hmm. Ikaw po, Ako father ng ng angel god. ano religion nyo po? Angel god. Angel God. Angel god. Pero sa kanila, wag kayong magalit sa kanila. Wala silang Hindi po. Hindi. Wala silang ginawang kasalanan. Opo. Kapag sila pwede sila kumain ng kahit anong gusto nilang kainin. Okay. Basta sa atin, gulay prutas. Opo. Alam niyo, kilala niyo ako. So, ang kinakain mo, puro prutas, gulay lang talaga. Pero medyo pumapayat ka po. Sa ngayon makikita yung payat, pero darating na magkakapayat. Malakas. Oo nga eh. Walang sinasabi sa inyo, wala nang mangyayaring mamamatay na mga hayop ganyan. May freedom na rin sila. Sila yung mga leftover na karne ganyan. Pwede na kainin. Yung mga leftover, pwede na kainin. Wag na tayong bibili ng leftover, bibili na lang ng pagkain. Pagkain na gulay prutas. Opo, Pwede. very good, no?
Yung kumusta pala yung binigay kong 5,000, paano nyo ginamit? Sino naghawak? Yung bunso. Si Bunso. Okay, very good. Bali, kinakamusta ko din siya kasi yun talaga ako. Binigyan ko sila ng protection na hindi sila makontrol ng demonyo. Kasi kapag sinaktan sila ng demonyo, mamamatay din may demonyo. Mm-mm. Kaya di nila nasaktan tong mga kapatid ko, mga pamilya ko. Mm-mm. Kaya yung mga nangyari sa akin, masaya ako kasi tapos na ang laban natin. Mm-mm. Yung demonyo na kumokontrol sa inyo, isa din ako na inatake niya. Mm-mm. Hindi ka namin sasaktan, hindi kami makikipag-away. Hindi, yun nga, inatake niya. Ako mismong inatake niya. Ay, ikaw ay inatake. Simula nung pinanganak ako, alam niya na angel God ako. Mm. Ako yung 100%. Habang siya, 99.9% malakas. Kaya nung sumanib siya sa akin, diba? Iba yung ugali ko sa inyo kasi nakasanib siya sa akin. Mm. Nakasanib siya sa akin. Oo, minsan natatakot ako sa'yo pag nagagalit ka eh. Oo, Huwag mo kaming takutin. Huwag kayo matakot kasi nga sumanib nga siya sa akin. Mm. Ngayon, ito, wala na siya. Opo. Ngayon wala. Wala na siya, Bali, simula ngayon, ang mayayaman at mahihirap. Kagaya kanina. Kaganyan na yan, no? Oh. Papantay na yan. Mm. Tulungan na. Sige, kainin mo yung pagkain mo para lumakas pa. Relax naman talaga ako. Oo. Yun nga lang, kasi nga, talagang laban ko na, nilabanan ko na yun kasi mahal ko kayong lahat. Opo. Mahal ko kayong lahat. Salamat. Sinasabi ko, ito ngayon, simula ngayon, binibless ko ang lahat. Binibless ko ang lahat. Pwede bang marinig yung mga Bible verse na alam mo? Genesis 1:26-30. 1:26-30. Ang sabi doon, ang mga hayop, hindi dapat pinapatay. Kaya nga gumawa ng tao si Adan at Eva. Mm. Si Adan at Eva. Gumawa ng dalawang tao para alagaan ng mga hayop, hindi para kainin. Mm. Yun. Yung kumalawan na yun, ang kakainin ng mga tao is gulay, prutas, yung mga bunga. Yan. Tapos sa mga hayop naman, damo at halaman. Yun ang kakainin. Mm. Yun, pagkukumpara mo doon sa may labas ng langit. Kasi yun sa loob ng langit yun. Sa labas ng langit. Sabi mo bawal kainin ng hayop, di ba? Yun nga, sa labas Yung baboy, di ba? Yun ang pangunahing pagkain natin eh. Oo. Ito, mababasa nyo sa may Genesis 4:3-5. Oo. Diyan na magkakano. Diba, sila Adan, Eva, at yung ahas na demonyo, Mm. sinipa sa langit kasi nga makasalanan. Nabasa ko kasi sa Bible, nung unang panahon, tama ka, na yung baboy ay hindi pwedeng kainin. Kasi nung may masamang espiritu, tinanggal, ipinasok sa katawan ng baboy. Pero naisip ni God na ang baboy ay pangunahing pagkain ng tao, kaya tinanggal niya ulit yung bad spirit sa katawan ng baboy, tinanggal niya, and then, benindisyonan niya, pwede nang kainin daw yung baboy ngayon. Tingin ko hindi. Hindi? Kasi, Nakasulat yun sa Bible. Kasi, ang pagpatay ay mali. Labag sa akin ang pagpatay. Sabi natin, kaya nga hindi ko kayo pinatay. Mm. Kasi mahal ko kayo. Kontrolado kayo talaga ng demon god. Sa Genesis 4:3-5 kasi, ang nakalagay doon, sila Adan at Eva, masaya sila namumuhay sa labas ng langit, di ba? Mm-mm. Tapos, ang kinakain nila, ay sabi na natin, nagkaroon sila ng anak, dalawa. Mm-mm. Kilala niyo si Cain at si Abel. Mm. Si Cain ay isang panganay at farmer. Mm-mm. Si Abel naman ay shepherd. Isang shepherd. Ang German Shepherd? ibig sabihin, nag-aalaga siya ng hayop. Taga-alaga, pastor, pastol. Mm. Yun, di ba? Opo. Dito na. Masagana silang nung yumaman sila sa si farmer sa gulay yumaman, sa hayop sa kabila yumaman. Naisipan nilang magbigay ng alay. Mm. Yun na yung alay, di ba? Ang alay ni farmer, gulay prutas. Ang alay ni shepherd, karne na importante. So, pwede kainin yung karne? Ito, tatanungin ko kayo. Mm. Yan na dalawa, nasa gitna yung Diyos. Mm. Nandyan ang Diyos. Mm. Tatanungin ko kayo. Anong sinamba ng Diyos? Yung prutas ba o yung karne? Hindi
Hindi ko alam eh. Nakasulat sa Biblia, yung sinamba ang karne. Sinamba ang karne. Nagalit siya doon sa may prutas. Kasi nga, yun nasa labas ng langit na. Ang kasama ni Adan at Eva, yung ahas, na demonyo. Kaya ang namumuno dito, ito na yun. Ang namumuno dito, yung si demon, na ahas. Sige, kainin mo yung ano. Kaya, itong mga nangyari, planado na to nung nasa langit pa ako. Nakikita ko yung paghihirap nyo, nagpapagamot kayo, medicine, napakasakit, di ba? Opo. Masakit. Tusukan kayo, masakit. Nakita ko yan lahat. Nararamdaman ko yung sakit na naramdaman nyo. Kasi si demon ko, wala siyang nararamdaman. Sige. Kuya Polly, pag bumalik ako dito, wag mo na kaming awayin ha. Magkakaibigan tayo ha. Okay na tayo. Salamat sir. No? Napakinggan nyo. Opo. Wala kaming masamang intensyon. Gusto ko lang tulungan si Paul, yung bunso mong kapatid, tsaka si Aljon ha. Okay. Sila, wag kayong mag-alala sa pamilya ko. Itong pamilya na to, aalagaan namin kayo. Sige po. Salamat sa Panginoon. No? Maghari nawa ang Panginoon sa atin lahat dito. Ano? Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Sa ngayon, ito lang muna yung magagawa ng team. Pero gaya na aking sinabi, unti-unti po gawan natin ang paraan. Total, yung nanay nila nasa pagamutan na, kasama pa ng isang kapatid. Kuya Aljon, babalik pa kami ulit ha. Ingatan mo yung pagkain nyo. Ha? Okay, sige. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po.